Kaya magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ang ikapitong linggo ng karaniwang panahon. Kaya tungkol naman doon ay sinasabi tungkol sa unang pagbasa sa araw na iyon na lumakad si Saul kasama ang mga 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Ihuhulihin nila si David, yung kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita. Dinatnan nila ito tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. It was said that they're natulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Tas naman yung sa akin, ako yung bisitang pare dito. Yung bisitang pari ng San Matias ng Diocesan Shrine Parish of San Matias Apostol. At yung aming rektor at kura paroko ay si Reverend Father Victor. Kaya ang gusto ko lang try kasi 'di ba ako yung parish priest ng Santa Ana. Yung parokya ni Santa Ana at ang Batang Maria. At alam ninyo paano naman good naman. Kaya 'di ba nagbibisita talaga ako dito kasi gusto ko lang makita ang iyong simbahan. Maganda naman yung iyong simbahan. Pero doon sa ating mga pagbasa, na sinabi ni Abisai kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan yan, hindi nakakailang ulitin. Pero sinabi naman ni David na huwag niyang gagawin yon. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon. Pero doon sa ating ikalawang pagbasa, ang pagbasa na tungkol naman noon pero sabi lang, ang hina lang ng internet connection lang namin kasi. Pero wala namang kaya sinasabi raw doon sa ikalawang pagbasa namin ay sa kasulatan, ang unang taon na si Adan
ang nilikhang binigyan ng buhay. Pero yung huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. So it means about how Adam, hindi naman tayo sinasabi yung Adam and Eve na ayon kay Genesis, yung sa Book of Genesis. Ay mula. At sa ating mabuting balita naman ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na sinasabi ko sa inyo mga nakikinig, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Pero tungkol naman dito, kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Doon, Jesus tells his disciples na parang ganun lang. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang iyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. Ngunit naman sa itong araw ng karaniwang panahon, sinasabi raw ng mabuting balita ng Ebanghelyo ang tungkol kay Jesus. Pero 'di ba alam ninyo next Sunday na 'yon? Kwaresma kasi 'di ba ng March 5 parang Miyerkules ng Apo, pero ngayon pa ay karaniwang panahon. At ang karaniwang panahon naman ay nagsasabi tungkol kay Jesus. Anong sinasabi sa mabuting balita? Salamat. Kaya 'di ba naman tungkol sa itong sinasabi ni Jesus. Talaga naman pinapasalamatan natin talaga si Jesus. Kaya naman alam ninyo na dito naman sa Ebanghelyo ay sinasabi kahit ang makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang iyong hihintayin? Pero tungkol sa ito na sinasabi ni Jesus, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos.
hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Kaya naman sinasabi doon sa sinasabi ni Jesus ay mahalaga naman talaga. Kaya naman diba may anak? Kasi diba yung kaya naman, tungkol naman sa akin, yung bisitang pare naman dito sa diocese at parokya, Pandayosisian Dambana at parokya ni San Matias Apostol. Ako yung bisitang pare. Alam ninyo bakit? Kasi gusto kong makita yung sambahan. May marami pang mga bisitang pare. Ang bisitang pare parang guest priest. Ang mga bisitang pare rin dito ay si Reverend Father Benjamin, si Santiago, Reverendo Padre J. de la Cruz. Sila talaga yung mga bisitang pare dito. Kaya naman tungkol dito sa aming parokya, mahalaga din at may maraming mga bisitang pare naman dito. Pero may isang katuwang pare na sina Reverendo Padre Benjamin C. Flores. Siya yung ating katuwang na pari dito. Kaya naman tungkol sa sinasabi ni Jesus, ay mahalaga naman. Ito yung sinasabi ni Jesus na mahalaga talaga na dapat susunod tayo kay Jesus na siya ang anak ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako